nandito ako ngayon guys sa Lujia's Way. So lakad-lakad-lakad lang ako guys. Hi everyone! John Pak Ganern here, and today is another day in Shanghai. I think this is my 4th day already. It's Thursday, May 30. Ayan. And time check, it's 10:43 a.m. So, ang plano ko today is pumunta sa yung sa other side ng The Bund. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kasi malaki yung The Bund, para siyang ganyan, circle. And then, yung sa other side, doon yung maraming tao. And then, doon sa ibang side, you have to ride the train para makapunta ka doon. Or pwede mo naman din siyang lakarin, pero magte-train ako kasi para makasave tayo ng energy para maglakad. So, ayan. Fit check mo tayo ng very, very light. Ayan, fit check. Very simple lang tayo, guys. Very comfortable na Puma shoes. Ayan, running shoes yan, guys, para pag lumalakad, hindi masakit yung paa. Kasi importante yan. And then, skirt lang, denim skirt. And then, hindi naman siya turtleneck. Or semi-turtleneck from Baleno. And, ayan, naka-knapsack lang tayo. And then, nagdala na din ako ng payong kasi sabi sa weather forecast na may light rain. So, ayan. Let's go! Oh no, God. Oh, candy. So, pumasok ako saglit guys sa parang, ito, yung Shanghai First Food Hall. And, ano pala siya, parang pilihan siya ng mga, ano ba tawag nito? Mga Shanghai delicacies. So, kung bet na bet nyong bumili ng mga pasalubong, ng mga snacks, like mga cake, candies na White Rabbit na iba't iba yung flavor, then, you can go there. Ang ganda. Parang plan ko din pumunta dyan. Parang similar lang din siya ng similar din siya dun sa Yuyuan Garden malls na madami din tinitinda. So, nandito ako ngayon guys sa Lujia's Way. Parang financial center something nila. Tapos, umexit lang ako sa exit 2 ata. Kung saan yung Shanghai Oriental Pearl. So, ayan. Ayan siya sa malapitan. Wow. Let me move a little bit. Kasi di siya makusap. Ayan, in all its glory. Amazing. So, breakfast muna tayo guys. Dito sa croissant, curry, whatever.
So, pagdating nyo ng Lujiazui na station, guys, exit kayo sa may exit 1, tas may escalator, and then may makakita kayong parang overpass. Yan, pakita ko sa inyo. Lapat niya. Yan, and then ang daming mga tao na dumadaan everywhere. Tapos pwedeng makapag-picture. Tapos kitang-kita mo yung daan in the middle of this road in Shanghai. Para siyang naka-circle dun sa unahan. Let me show you how it looks like. Oh my gosh, I'm here! In Shanghai! Lumpiang Shanghai. Kinakain ko lang ito dati. Ngayon nandito na ako. Who would have thought? Wow. Ayan. So parang siyang naka-ano guys. Naka-circle. Doon hanggang doon. And then meron pa doon. Tapos in the middle of this, many buildings. Ito kasing Lujiazui, guys, is parang financial hub nila, financial center. So, think of parang sa Singapore. Diba, ang daming mga building din doon. Kind of similar. Ang ganda. Sobra. Lakad-lakad ka lang, libre na. Kita ka ng mga view. So guys, medyo matagal-tagal din ako dito kasi nagta-timing kasi ako na may makapag-picture sa akin kasi maganda yung view ng mga buildings. Pero guys, sa dalawang attempt talaga, wala talagang bet. But at least they tried. Hindi na tayo magreklamo dyan. At least may picture na tayo, pero you know, hindi talaga siya maganda yung view. Hindi nakuha yung building like putol or stuff like that. So ayan, medyo yan yung challenge pag nagta-travel ka mag-isa. Kasi, of course, mahirap yung pagkuha ng pictures and everything. Natawa ako dun sa last na nagpicture sa akin na foreigner. Kasi, sabi niya, he's not the best photographer daw. Sabi ko, it's okay. It's okay talaga ako kasi nga, I'm asking them a favor, di ba? Hindi naman tayo pwedeng mag-inarte just because hindi best shot. Ang importante, may souvenir tayo at may picture tayo. Yun na yun. Yun talaga yung ano ko pag nagsa-solo travel. Hindi ako choosy. Pag kung ano yung photo na kinuha nila, it's already part of the memory for the trip. So, ayan. Pero sobrang ganda ng area na to dito sa may Lujiazui na area, guys. Ayan, sobrang ganda. As in, na-amaze ako sa mga bridges nila, sa mga underpass nila. Grabe yung mga daan nila. Nalapad. So, lakad lang ako, guys. Wala akong specific na itinerary or whatever. Ang lapad kasi ng area na to. Tapos yung buong daan, may ano talaga siya. Not underpass, overpass pala yun. Sorry. Imagine nyo, wait. Diyan, hanggang dyan. Doon. Tapos nakakonect siya sa mga malls. Gustuhin ko mang pumasok sa mall, guys. Pero parang nauumay na kasi ako sa mga mall. Kaya tingin-tingin na ako sa mga building. And kitang-kita ko pa rin, diba? Kitang-kita pa rin yung Shanghai Oriental Pearl Tower sa likod. Pero 360 mo man tong lugar na to, guys. As in, ang daming mga buildings. Nakaka-amaze lang. Kasi makikita mo talaga yung kung how
amazing yung mga infrastructures nila. I think it's also very evident naman in terms sa kanilang economy and stuff. And also, para talaga sa akin, isa sa mga basihan talaga na is mayaman ng isang bansa. Makikita mo sa infrastructure nila, sa mga bridges, sa mga roads, sa transpo, kung gaano ka high-tech. Ayan. Tapos kada, kada eskinita dito sa ang daming mga pulis pang Kalawakan, charot. Ayan guys, tingnan nyo, buildings on buildings on buildings. Ganyan, yan. Ak. 360. Tataas. Ak, tas mga mall. May mga pulis talaga na naka-station. Ayan. Hindi ko na alam guys kung saan ako mapapadpad. Pero, ayan. Amazing lang. Amazing. Again, iniisip ko nga, while I'm here, while I'm just walking, na nagpapasalamat ako again kay Lord na nandito ako. Kasi who would have thought, diba, na makakapunta ako ng Shanghai. Kahit ako hindi ko nga sukat akalain, diba? And for sure naman, madami na din naman pang pwedeng puntahan dito sa Shanghai kasi it's a big city. But still, at the end of the day, depende na din yan sa'yo kung gaano ka grabe talaga maggawa ng itinerary mo, kung talagang i-check mo lahat ng mga gusto mong puntahan. 50 please. 50? Yeah, 50. Okay, thank you. Kaloka, scan pa ako. Scan dun sa QR code dun sa labas. Dun ko lang na-realize na for WeChat pala yung QR code na yun. So, kung Alipay kayo guys, diretso lang kayo sa loob. Tapos sa pinakadulo, before the entrance, may QR code na ipapascan sa inyo for Alipay users. And then after that, you need to pay 50 yuan. And then after that, pwede na kayong pumasok. O, diba? Kaloka. Ayan, nandito na ako sa Jing'an Temple. Jing'an Temple sits in a surprising spot near luxury stores like Gucci and Hugo Boss and surrounded by shiny office buildings. Despite this, it has become popular, attracting worshippers and housing a small group of monks. Actually guys, most Shanghainese ay hindi talaga pumupunta sa temple na to. Kasi ang temple na ito ay napaliligiran siya ng mga malalaking malls tsaka mga magagarang luxury brands such as Gucci, Prada, and the like. And then during the communist takeover, meaning nung time in 1949, which the Communist Party led by Mao Zedong took control of China, and nanalo sila during the long civil war against the Nationalist Party, ang Jing'an Temple ay na-confiscate and its religious functions has been stopped. So it actually was repurposed for secular uses like a factory and warehouse. So during the Cultural Revolution, nagsuffer talaga siya ng significant damage, and in the 1980s lang siya na-restore and nabalik siya sa Buddhist community, and they eventually reopened as both a functioning temple and a cultural landmark. Ayan. So, dito guys, talagang nagpa-function siya as temple, hindi lang siya as just a tourist spot. So, maraming mga Shanghainese din, and even mga tourist actually, ang pumupunta dito sa Jing'an Temple para magsindi ng insenso, maghagis ng coins, and then magdasal. Parang na-transport sa Chinese drama.
Parang, tingnan nyo yung ano guys. Chinese historical drama yarn. In fairness naman dito sa Jing'an Temple guys. Ang ganda ng mga, ng temple nila. Pwede ka kasing umakyat. And then may mga monks din ata na nakatira. So for this part guys, people throw coins in Jing'an Temple for good luck, blessings, or to make a wish. It's a way of showing respect and hoping for a positive energy or good fortune from Buddha or other deities. Gucci, Balenciaga, Ralph Lauren, Marson Margiela, Gucci. Grabe guys. Wala yung Shopee dire. Wala pang Shein. Afford. Hindi ko ma-afford guys. Grabe. Mamahal. Lakad-lakad lang. Wala akong mabili. Ni isa. Dolce & Gabbana, Fenty Elegant. Sabi, puro ang high-end ng mga tinda. So kung mahilig kayo sa mga branded, then go for it. Pero ako, wala din naman akong kayang afford dyan. Wala akong afford dyan. Alam niyo ba guys, hindi ko kayang manirahan dito. Alam niyo bakit? Ilang days pa lang ako dito guys, pero sumasakit na yung lalamunan ko. Not because of eating sweets, pero because of inhaling the smoke. Hi everyone! Good evening! Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi naabutan na ako ng ulan dun sa may Jing'an na side. And ayun, natulog ako kasi duty ako later, like tonight. And then pagkagising ko, as in maulan pa rin siya, so hindi na ako lumayo pa, and I just got pumunta lang ako saglit sa Family Mart, bumili ng pack. Tingnan nyo yun, guys. Rice. Oh my God, ang saya-saya ako nung nakita ko yung rice. And then, bumili lang ako ng may malapit kasi na McDo dito. Di ba, McDo na naman. Forgive me, Lord. Hindi talaga ako anong tawag nito? Chinese food girl. Like, I'm a Japanese food girly. I have here nuggets, chicken nuggets. And then I also got coffee from Family Mart na din. That's my dinner for tonight. Alright! I'm so excited!
Try ko mag-ketchup, baka masarap. Ang mga McDo kasi dito guys, walang rice. Puro burger, tsaka fries, tsaka parang set meal na nuggets. Eh ako na nagka-crave ng chicken fillet na may rice. Ayan, mabuti na lang at nakahanap tayo ng rice doon sa Family Mart. Hi everyone, so natapos na akong kumain guys, and right now, time check, it's already 8 something. I think 8:39, so almost quarter to a couple of minutes to 9 p.m. And yung shift ko starts at 9:30 p.m. Philippine time, and China and Philippines doesn't have any time difference, so I'm super grateful for that kasi I didn't change anything sa alarm clocks or anything of that sort. And then magsastart na ako mag-duty. I need to check a couple of emails and make calls and do some admin stuff. I'm not sure guys if you know, pero sa mga VA dyan or freelance admin assistants na usually would need a dual monitor, I have my iPad. This is an old iPad, 6th gen. And this iPad is going to be my second monitor. So, apart from purchasing iPad sa Japan, sa Akihabara, I got this in Akihabara, second-hand iPad for 5,000 pesos. And then, ayan, gagamitin ko siya as a secondary monitor with my Mac. So, ayan. Anyway, guys, thank you so much for being with me in this vlog. I'm not sure if you enjoyed my vlog. Kasi nga, wala naman din ako masyadong pinuntahan. Hindi din ako ma-shopping na person. Again, thank you guys for watching this vlog. If you like this video, please hit thumbs up. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, that's Jan Pak Ganern. And please hit the bell button para updated kayo sa susunod na gala ko. See you on my next vlog. Bye!